Magandang araw mga Tids. Ako po si Mike Sheila at nandito tayo ngayon sa video na ito para talakayin ang 7 last words of Jesus Christ. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at gaano ito kahalaga sa atin? Bakit ito mahalaga sa atin? And sa Biblia mga kapatid, ang number 7 ay napakahalaga. Ang ibig sabihin nito sa Biblia ay completion, perfection, minsan ay healing or fulfillment. Gaano kahalaga ang salita ng isang taong mamamatay na? Alam nyo mga Tids, ang isang taong mamamatay na, lahat ng pwedeng sabihin ay sasabihin nun. Magiging honest na siya, maging yung mga sikreto niya, yung mga sama ng loob niya, yung mga taong mahalaga sa kanya, ipapatawag niya upang sabihin niya yung mga salitang mahalaga para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga minamahal. At kung meron po siya mga taong hindi kasundo, gagawin niya ang lahat para humingi ng tawad o magpatawad. Those words are very important for the people or for the person na malapit na pong mamatay. Okay, magsimula muna tayo sa background ng kwento. Ang kwento po, pagkatapos po maghapunan, nagpunta po si Jesus sa hardin kasama ang kanyang mga alagad at may mga dumating na tao galing ng templo at siya po ay inaresto. At pagkatapos po ay dinala siya sa bahay ng pinakapunong pare na si Caiaphas at siya po ay hinatulan doon ng kamatayan. Even they don't have enough evidence para siya ay makulong, para siya ay mahatulan ng parusang kamatayan. Kahit wala silang sapat na ebidensya, itinuloy pa rin nila yon dahil galit sila kay Jesus at gusto nilang patayin si Jesus. Gusto nilang alisin sa landas nila si Jesus. At yun po, pinarusahan po siya, no? Piniringan siya na sa mata, siya po ay binugbog, sinuntok, sinipa, pinalo, pinahirapan, at marami na pong dugong nauubos sa kanyang katawan. Nilagyan po siya ng koronang tinik sa ulo. Binuhat niya yung mabigat na krus papunta doon sa hills of Calvary. At pagdating doon, pinako siya sa krus. At talakayin na po natin ang 7 last words. Number 1 na mga salita na binitawan ni Jesus ay ganito. Sa Luke chapter 23 verse 34, Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Traditionally, ito ay tinatawag na the word of forgiveness. Imagine, nandun yung mga sundalo na nagpahirap kay Jesus, nagpumako sa kanya, nang insulto sa kanya, nandura sa kanya, nagpahirap sa kanya. Nandun din yung mga religious leaders na nag-akusa sa kanya at humatol sa kanya ng kamatayan, maging yung mga Roman people, Roman soldiers nandoon. Pinapanood siya ng mga tao habang nakapako sa krus. And yung unang lumabas sa bibig ng Panginoon ay the word of forgiveness. Pinanalangin niya na ang mga taong ito ay patawarin ng kanyang Ama na nasa langit. Imagine niyo po kung gaano po ang Panginoon ay maawain at mapagmahal kahit na siya ay pinahirapan, kahit na siya ay nireject ng mga tao, kahit na siya ay hinatulan ng maling paghatol ng mga tao nung panahon na yon. Siya ay nanalangin para sa kanyang mga kaaway. And He walked the talk. Yung kanyang mga preaching, yung kanyang mga pangangaral ay sinasabuhay ni Jesus mismo. Hindi lang siya nagtuturo, kundi ina-apply niya sa buhay niya yung alin, yung mga tinuro niya. Na mahalin ang kaaway, patawarin ang kaaway, ipanalangin ang mga kaaway. Naranasan mo na ba ang kapatawaran ng Diyos? Naranasan mo na ba ang patawarin ng ibang tao? Naranasan mo na bang magpatawad ng ibang tao na nagkasala sa iyo? Kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Panginoon, magsisisi sa iyong mga kasalanan, tatalikod sa iyong mga kasalanan, at hihingi ng tawad sa Panginoon, ikaw ay patatawarin niya at lilinisin niya sa iyong mga kasalanan at palalayain ka niya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Dumako naman tayo sa pangalawang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 23 verse 43. And Jesus said to him, Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. These words is the word of salvation. Gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang magbago? Gusto mo bang magkaroon ng bagong buhay? Gusto kang iligtas ng Panginoon mula sa kapangyarihan ng kasalanan, mula sa kapangyarihan ng bisyo, mula sa kapangyarihan ng dati mong buhay.
mula sa kapangyarihan ni Satanas. Sinasabi sa salita ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto kang iligtas ng Panginoon ngayon? Gusto mo bang magkaroon ng bagong buhay? Gusto mo bang magkaroon ng kaligtasan? Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo ba pagkatapos ng buhay na ito ay makapasok ka sa langit? Ito na ang pagkakataon mo. Iniaalok ng Diyos ang Kanyang kaligtasan para sa iyo. Kagaya ng tulisan na nasa krus, nangako ang Panginoon na sa araw na iyon, na sa oras na iyon, isasama siya ng Panginoon sa paraiso. Gusto rin ng Panginoon na makasama ka sa heaven? Gusto rin ng Panginoon na maligtas ka? Si Kristo ang daan para ikaw ay maligtas. Hindi po tayo maliligtas sa mabubuting gawa. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso. Hindi po tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti o pagiging mabait. Hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng church membership. Maliligtas lang po tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa kanyang salita sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At sinasabi naman sa Romans chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At sinasabi rin sa Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ang tanging pag-asa na lang po nung katabi ni Jesus sa krus ay si Jesucristo mismo. Ay ang biyaya ng Diyos, ang awa ng Diyos. Kaya naman ang Panginoong Jesus nangako sa Kanya na yung time din na yon ay isasama siya ng Panginoon sa paradise, sa paraiso. Gusto mo bang maligtas? Ang kailangan mo lang ay humingi ng tawad sa Diyos, magsisi sa iyong mga kasalanan, at tanggapin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Manalig ka kay Kristo, tanggapin mo siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at maliligtas ka.